Pwede niyong, pwede niyong i-hold muna, or you can call the XPG, or kung meron kayong contact sa amin, meron tayong Vehicle Information Management System, BIMS, ang tinatawag. Nandun lahat nakalista. Kung ang sasakyan is stolen, or karnap, o kung ano mga violations, makikita natin doon. Updated kami dyan, yung Vehicle Information Management System. And then, pagka yun ay talagang nalagay doon at nakalista na doon, ayun ang ating grounds for impounding the motor vehicle. And then, sa-subject natin sa pharmacoforensic. Then, meron tayong crime laboratory doon sa SPG, and then lahat ng examination gagawin natin para malaman natin, ma-determine natin kung itong sasakyan natin kasi suspicious lang naman ito. Doon natin ma-determine kung talagang hacker na ito based on the results ng crime laboratory macro-exit process. And then yung kung ito ay naka-alarma, yan gagawin natin. So, I encourage kayo na nandito na magkaroon tayo ng partnership sa HPG and other law enforcement na kung meron mga ganitong violations, feel free to coordinate with the Highway Patrol Group para mabawasan natin itong problema nito. Pero kung in case na nagpa-flag down ka ng sasakyan, baka may armed group ito armed group, huwag kang basta call mo lang suspicious, baka armed group yan. Suspicious tawag ka ng mga law enforcement PNP personnel para magawa natin kagad ang paraan immediately. You can call us sa line ko kung sino mag-take note yung aming contact number. You can have my number, yung 0917. Please take note. 0917-616-8888. 0917-616-8888. Yun ang aking line na ginagamit. Anytime tumawag kayo sa akin pagka may mga gano'n, magre-respond tayo para immediately para matulungan namin kayo. Tulong-tulong tayo para magampanan natin yung trabaho. So, thank you. Ang mga suggestion na po ito. Dati po, nasa ito ako ng Highway Patrol NCR, naging chief po ako ng monitor. With regards po ito sa cumulative plate. Sa cumulative plate po kasi sir, marami po talaga ang violators dito. Doon, wala po talaga yung susunod na ilalagay natin sa left or sa right. Nung nasa Manila po ako sir, kung pwede lang po, binigyan ko ng konsiderasyon yung ilalagay it's either sa itaas o sa baba. Kasi kung titignan po natin, mas pangit tingnan kung ilalagay mo yung cumulative plate. Yung naging chief ako ng mobile, binigyan ko doon ng konsiderasyon yung ilalagay natin sa ibabaw or sa ilalim. Mas maganda ko kung tingnan. Kung itatabi natin, yung sa akin lang po, magbabayot na lang kayo sa itatabi yung cumulative plate. Yun lang po. Sabi ng memorandum, nag-either place itong top, right or left lang. Di ba ako muna memorandum sa pilar yun, ang top o the door person. Kasi during our ECCOM, we made it, I think nag-decide na as Swansea noon, na i-round namin yung mga parking area sa malls at maglagay ng yung leaflet, yung parang flyers, gano'n. Pag may nakita kaming kotse o sasakyan na gumagamit ng commemorative plate, lalagay namin siya, at saka mali yung pagkagamit, yung pagkalagay ng commemorative plate, lalagay namin sa kanyang windshield, yung flyer na ganito po ang proper placement of the commemorative plate. Yun ang para kasi yung minsan hindi natin nakikita na itong commemorative plate yung nagamit eh. At wala na pakialaman ng mga owners kung anong paggamit ng commemorative plate. Kasi hindi nila alam yung ating memorandum circular na ganun pala ang paglagay ng commemorative plate. Pero I think ang pinaka-importante doon na hindi siya mag-superimpose. Yun ang pinaka-importante doon.
hindi siya mag-superimpose sa regular rate. Karna po. Pero sa amin, kasi kakaasin ko lang kahapon eh. Hindi ko alam yung sistemang ginagawa nito, pag-aaralan ko pa. Pero sa amin sa Metro Manila, lalo na sa akin, ako chief ng limbas. O chief ng limbas sa Rami. So ang ginagawa namin, pag suspicious na yun namin, yung mga dokumentong hawak namin, nag-inquire din kami sa LTO para malaman kung ano naman ang status niya. For verification lang. Not for anong when standing ko, anong record niya, wala. Kaya i-verify namin kung clear to, tapos sa akin naman is, suspicious. Sinasubject namin lahat ito sa verify namin, yung proper procedure. Yun nga, yung corporation, lahat-lahat, kung may tampering o naman lahat, doon naman malalaman. Pero sa part ng LTO, hindi kami nag-request ng gano'n. May status kung may kaso o wala. Basta sinabing wala sa LTO, wala, okay. Dito kami magre-rely sa amin, sa database namin. Ikaw ba ang susunod na maswerte? Sa instant premio sa resibo, malay mo! Parami na ng parami ang swinerte! Nanalo ako last year. Nagkapuhunan ako para sa sarili kong negosyo. Dahil sa PSR, marami nang natupad na pangarap. Swinerte, magkakotse! Ngayon, sali pa rin ako ng sali. Mali mo. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng cash prizes at load. Text lang ng text sa instant premio sa resibo. Malay mo, swerte mo na! Back to our show, Mindanao Talks, at patuloy nating pag-uusapan itong yung kutong at siyempre yung sabi mo kutong kanina na hindi na pwedeng sabihin kutong. Balting. Balting. Kaya nakakatawa minsan, friend, kasi itong ating napanood kahapon na talagang lahat sila ay talagang nagtatanong regarding sa mga gagawin nila. Kasi natatakot din sila kung anong gagawin, di ba? Kasi may mga malaking tao na talagang pag nahuli mo, talagang sila din ang malalagot. Oo. So, kaya sa kanila, tinanong nila, kaya panoorin po ninyo mamaya sa aming video na talagang sinagot po ng ating regional director na si Director D, at saka siyempre ang ating commanding officer na si Edgar Y. Coco sa mga kasagutan nito. At siyempre, Ross, patuloy pa rin tayo. Kahapon may kuha tayo, kahapon, di ba? Yung isang regional director din. Sa SIDA or Doon sa... Labor? Doon. Yeah. Labor. ang kanyang pangalan, mga kaibigan, yung binabanggit po ni Neneng, ni partner Neneng, ang pangalan po ng ating regional director ng Department of Labor and Employment dito po sa regional office. Ang kanya pong pangalan ay si Attorney Halilo de la Torre. At siyempre makikita mo mamaya sa aming video ang pag-interview at mga katanungan ng ating partner na si Ross na talagang tinanong niya regarding sa labor code. Hindi lamang yan yung Pacquiao. Yung Pacquiao system na ginagawa. Karaniwan po kasing nangyayari at common na mga violators na nangyayari yung mga Pacquiao system na nangyayari sa mga business establishment. Halimbawa, meron kang bottling company. Itong malaking bottling company, usually hindi po sila nag-hire ng regular na employee. Ang ginagawa po nila yung through the agency. Itong tinatawag na Pacquiao. Kaya ito'y inaksyonan po lamang ng ating Mindanao Talks ang isa po sa kahilingan ng ating televiewer na sana matanong sa ating Labor Department kung ano ba ang sistema ano ang policy ng ating Labor Department in as far as this Pacquiao system is concerned. Kaya nabanggit po ni Director Halilo de la Torre na ito palang Pacquiao system, kailangan regular din ang mga empleyadong ito at hindi po sila po pwedeng tumanggap ng below the minimum wage law.
Kaya kailangan kapag nagtatrabaho po sa Pacquiao system o yung Pacquiawan ang mga trabahante, kailangan nasa minimum wage law talaga ang tinatanggap nilang sahod. Sa ngayon po, meron tayong increase ng 21 pesos per day, di ba? Yan po ang legal, official na in-announce po ng ating Department of Labor and Employment Regional Director na si Attorney Halilo de la Torre na 21 pesos ang increase ng ating minimum wage. Malaki yun, friend. Marami nga nagreklamo kasi kung tutuusin, totoo naman na, kung tutuusin, do you think 21 pesos na increase is enough? Para sa atin, medyo kulang, di ba? Pero kung tutuusin, kahit na po ito kulang, mataas pa rin ang increase ng ating increase ng wage sa Region 11, ikumpara mo po ito sa Region 10 and sa NCR. Mas mataas po. Kaya maswerte po tayo dito at 21 pesos po ang increase as per agreed by the Labor Department at ganyan din po ng mga workers at mga big companies. Yun po ang official na increase ng ating Labor Department. Siyempre, panoorin nila ang interview natin kay Director, ano? Sa pagbabalik ng Mindanao Talks. Okay. Back to our show, friend. Pag-usapan naman natin ang, at bapatiin pala natin ang 106 years anniversary ng BIR. Batiin mo nga. Ikaw naman, bati. Congratulations po sa 160 taon, 106th anniversary ng ating Bureau of Internal Revenue. Dito po sa Rentas Internas natin, kinukumusta po natin sina Regional Director ng BIR, si Regional Director Piping Perfecto Aranas. At ganyan din po ang ating pong mga kaibigan sa